Opo. Good morning mga ka-farmers. Uy, ang laki na. Kita niyo dito? Malaki na yung bunga mga ka-farmers. Kaso, wala nang sumusunod. Meron isa. Meron nakita kahapon. Ito kung nasaan. Pulak-pulak. Kaso lalaki. Ito yung ating mga upo. Magalang na. Ayan. Naghahanap ko ng malaki mga ka-farmers. Saan yung malaki? Dito ata. Dito, malaki yung bunga. Dito mas malaki to. Kakainin kaya ito ng ating alaga. Ganda ng ating upo, batang bata. Gustong gusto ito ng ating mga alaga mga ka-farmers. Kaya ang plano ko magtanim pa ng mga kalabasa. Yung aking mga pakwan hindi nabuhay. Magtatanim ako ulit. Maganda yan sa ating mga native pigs at mga native na manok. Pati na rin yung ating mga heritage chicken. Bakit dito ka tumutok ka? Hindi ito opo. Tuhod to. Oh, ayaw ah. Yung piking duck hindi kumakain mga kapatid. Wala kumakain. Ayaw nyo? Ito yung pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki oh. Taba mga farmers. Pag ganito na lahat kalaki yung ating mga week old, pag mga ganito kalaki, magsisigi pa na yan dito. Ito ay lalaki ito mga farmers. Oh. Ba't nandito kayo? Oh. Gusto magpasampa oh. Kala mo sa akin manok? Dito naman yung isa. Ito rin oh. Gusto magpasampa. Doon. Lakas kumain. Ganado silang kumain ng upo. Yun natitira doon, mamayang alas 2, isasabit ko dito. Yun yung snack nila. Nung nakaraan, naggulay ako ng 2. Lalakas kumain na karamos oh.
Ayaw kong bitawan dahil pag binitawan ko yan, kukunin ng isa, takbo ng takbo hanggat madumihan yan. Itong dalawa nakakalbo na dahil mayroong isang sala rin. Ito itong parang talisayin, nambubugbog yan. Kaya sa linggo iwan ko lang kung magataan ito. Masarap pa naman yung inaadobo muna mga kaparmers. Tapos pag kunti na lang yung sabaw, patalunan ng gata. Naku po, tamang tama. Nandito rin si Brad. Pasok Brad. Si Brad hindi makabuelo sa pagpapakain dahil injury yung kabilang kamay. Sa sobrang sipag, pati yung kamay niya ay tinabas. Walang kabusugan ng ating mga heritage chicken mga kaparmers. Tama na. Doon naman sa chicken duck. Ito na yan. Ilang weeks pa lang yan dito sa atin. Malalaki na mga kaparmers. Maliliit yung iba kasi hindi yan magkasabay-sabay. Mayroon na una yan ng mga ilang days, mayroong week. Dahil nga yung pinagbilhan natin sa Kalbayog Samar ay yung kanyang mga breeder is nasa around 30 plus lang. Kaya iniipon niya yung itlog, pinapasok sa incubator. Dahil yung ating in-order ay 50, inipon niya muna. Harvest sila ng nyog. Agin iba't pag pulos. Kung asin lah ito ng tanan, sikat maubos ito sa katuig. Kukuha tayo ng pugahan yung dahon doon. Itong isa napakataas ang tibay niyan. Magandang gawing ano yan Brad, pakaidan ng ating mga alagang manok. Isa lang mahaba. Huwag kang matakot Brad, pag mawala na ako sa likod mo, alam na yan. Oh, grabe ka parang na siya. Sobrang tigas. Ano kaya magandang gawin dito? Pwede gawing pakainan ng mga manok ito mga kaparmers. Malaki, bibiyakin. Siguro mga 2 araw itong tatrabahuin. Taas niya no? Ito yung katawan ng pugahan na matanda na. Ito yung mga laruan ko nung ako'y kabataan ko. Sige nga. Pag nandun kami sa gitna ng gubat, pag nagpapatulog ako ng ganito, yung aking tatay ay nagagalit. Dahil yung ahas daw maaaring lumapit niyan.
Ito dito, oh. At pakatuwid. Ito na yung ating kukunin, oh. Yung dahon. Libre! At kailangan kukunin tong isa dahil pag ito yung kukunin ko kasi wala pang galos, oh. Fresh na fresh. Ito na yung sinasabi ko mga ka-farmers. Kung nakita nyo yung una nating video na binanggit ko na magiging pera to basta't marunong lang kayo. Lahat ng flower shop ay gumagamit nito. Ito yung ginagamit sa mga arrangement sa funeral stand at sa mga garden ng funeral. Ito yun mga ka-farmers. Doon sa mga city, binibili ito mga farmers. Pero sa akin, libre lang. Kaya dagdag kita yan. Malaking tipid, mas malaki ang kita. Pero ako ang kailangan pumunta dito sa gubat. Malapit lang naman sa aking lupa mga farmers. Okay na? Baka sa susunod, itong mataas na yung ating kunin yan. Ang ganda ano yan. Gawing ano bang pwede gawing toothpick. Pero na akong pinagplaplanuhan kong gawing pakainan. Dahil yung labas nito napakatigas. Oh, matigas yan. Pero yung gitna niyan ay parang mayroong bukag kung tawagin. Malambot. Kaya magandang hulmahin gawing pakainan. At saka malapad. Yung kawayan kasi medyo maliit, masikip. Pero ako napansin dito. Mayroong pugad. Oh, daming itlog ah. Daming itlog, Brad. Ang kanyang itlog. Huh? Parang ano? Candy. Yan lang yan. Babalikan pa yan. Ito yung aking pinagkakaabalahan mga kaparmers. Nilagyan ko ng extension yung lagayan ng TV. Dahil yung TV ng ating video okay nasira. Ito yun yung fit dito, maliit na TV. Ngayon ang gagamitin natin is 45 inches na TV. Dito natin ilalagay para maganda. At parirentahan natin ng 1,000 per day. Meron kasi magrerenta para sa piyesta 2 araw na farmers. Sayang, kita din yan. Kaya nilabas ko para maayos kasi matagal na panahon hindi ko ito nagamit. 34,000 yung bili ko nito. Sa mga bibili ng video okay, huwag niyong piliin yung jumbo. Ito po yung jumbo na size. Napakahirap, ang bigat ikarga. Mas maganda na yung maliit. Pero nandito na to. Ayusin ko para kumita mga kaparmers. Dagdag income. Ito yung aking nilalagay. Nilagyan ko ng extension kabilaan dahil malaking TV yung ating lalagay. Ito na mga kaparmers. Salang natin kung okay ba. Laki nga. Kailangan lagyan natin ito ng tali
Kasi yung bili ko dito is nasa around 19,000. Pag nahulog, thank you. Alam mo naman yung mga rerenta, lalo na pag nalasing. Maganda nga naman pag ganyang kalaki yung ating TV sa video, okay. Ayan mga kaparmas. Maganda. 3, 6. Nakakapagod ang araw na ito mga kaparmers. Kaninang umaga nagbisita ako dito. Then dali-dali akong pumunta ng shop dahil mayroong mga order. Dalawang stand, yung funeral stand. Yun yung last nung kumuha ako ng mga dahon. Hindi na ako nakapag-video. Ngayon, alas 4:30, mag-alas 5 na ata. Balik ako dito sa ating mini farm dahil pampatanggal ng pagod. Makita man lang yung ating alaga ay ayos na. Tapos na siguro magpakain si Brad. Ito yung aking stress reliever mga farmers. Iniwan ko muna si Mrs. Meron naman order. Sunod-sunod yung order. Pero para sa mga Mother's Day, so, sa susunod na araw, nag-a-advance silang mag-order. Ganun talaga ang negosyo. Kailangan ikaw mismo ang gagala para makita mo kung ano yung mga mali. Anong mali ta Brad sa ating Jetmatic? Ayos na Brad, malinis na. Kasi nung dalawang araw, sunod-sunod na ulan, ang nangyari, malabo ang tubig tapos napakakapal ng buhangin mga kaparmers. At ang nangyayari, namamatay ka agad. Kasi yung buhangin napupunta sa gasket at yun yung dahilan kaya namamatay ka agad. Yung mga okra ni Brad na tanim, tumubo na. Mapapakinabangan na. Ilan days to? 45 days to? 30 hanggang 45. Oh, 30 hanggang 45 days daw. Makakapag ulam naman tayo ng parang nanginginig yung cellphone ko. Ayan. Si Mrs. tatawag lang yan pag mayroong order. Hop, dito. Ito lang yung buhay ko mga kaparmers. Pag nai-stress tayo, mas masarap kapilin yung ating alaga. Tutupad. Aray! Pati kamay ko. Wala na. Para kayong mga gutom kakakain nyo lang. Ito mga ka-farmers, ito yung dahilan kaya nakakalbo yan, oh. Nakakalbo, di ba? Meron pang isa nito. Ito, kalbo. Ito yung dahilan. Pero sa una mga ka-farmers, kinausap ko na to na pag mayroong matapang, siyang mauna. Kaya baka bukas, huling araw niya na. Hindi ko lang alam mga ka-farmers. Kaba ko naman. Maghilo-hilo talaga ang samaw nito mga ka-farmers. Ano? Ano? Hindi itong hinok, ayaw niyong kukain. Pangit pala. Hinog yung balat, itim na yung itim sa loob.
Kaya pala ayaw kainin. Baka bukas mga kaparmers, ipagpatuloy natin yung paggagawa ng kusina. Tama na. Magkakatay kami ng native na manok bukas. Namimiss namin yung native na manok.